magandang araw po sa inyo lahat. So magtatanim na naman po ako ng crotons. Itong croton na to ay paghahanda to sa pagdating ng bukas ng klase. Dadami na naman po yung crotons natin ito. Tanim na tayo. Yung maliliit na sanga, dito yon. Ayan. Kasyang-kasya, oh. Ang ganda. Wow. Magandang magtanim na ngayon kasi tag-ulan na. Nag-request kasi yung partner ko na magtanim ako kasi ilalagay niya ito sa kanyang front yard doon sa school. Punuin natin kasi maliit yung paso. Ilan naman yan. Lagyan natin ng konti yung iba. Ito na naman. Ang dami kong paso mga bay. So, marami pa tayong maitanim nito. At meron din akong mga nakahanda ng lupa dyan. Abono lang po yung kulang. Haluan ng konting abono. Tapos okay na kasi mataba yung lupa. Gaganda ulit yung mga garden natin mga bay kasi magtatanim ako hanggang dumami yung mga halaman namin kasi babawi ako talaga sa mga namatay kong mga halaman. Kayo rin dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa sa inyong mga halaman. Tanim lang ng tanim. Kolekta lang ng kolekta tayo, mga plantito at plantita. Para gaganda ulit yung ating garden. Simulan ng magpaganda habang maganda pa yung panahon, hindi pa gaano mainit. Mapapakinabangan pa itong mga maliliit. Mas maganda, hindi gaano malaki yung gagamitin natin sa pagpropagate para mabilis silang magkaroon ng ugat. Madaling makadrain yung tubig kasi wala pa silang ugat eh. Yun talaga yung dapat. Ito naman yung medyo malalaki na sanga dito sa medyo malalaki rin na paso. Ito malaki yung kanyang sanga. Napakaganda oh. Perfect. Kahit common na variety lang ng croton, maganda pa rin. Lalo na't mabilis lumago. Ang importante po ay maganda tingnan yung ating garden. Maraming halaman, tapos malinis. Yan po yung pinaka-importante sa lahat. So dito lang ako dito sa labas ng aming garden mga bay, nagtatanim. Para maiba naman po yung ating lugar sa pagtatanim. Ayan, so meron pang isa dito. Medyo malaki to. So bagay siya dito pa rin. Marami pang lupa oh. Dami ko pang matanim nito. Oh, dali lang oh. Dali lang itusok. Maganda pag matuwid yung sanga kasi hindi siya tumatabingi. Maganda yung tubo niya. Ganun. So pipili talaga tayo na magandang sanga kapag tayo ay magpo-propagate. So ayan, natapos ko nang itanim ito. Didiligan ko na naman. Pag nabuhay na ito mga bay, ipapakita ko pa rin sa inyo. Tapos kung dadalhin ko doon sa school, yan, i-update ko kayo. Siguro mga isang buwan ito mabuhay. So ganoon naman po dapat talaga
yung pagkabuhay ng mga pinopropagate natin. Ayan, so diligan na natin. Kailangan basahin natin para di muna tayo magdidilig sa susunod. Pag medyo tuyo na yung lupa, doon pa rin tayo magdidilig. At dahil meron pang maraming natitirang lupa na may halong abono, nagdagdag na naman po ako ng mga croton na pwede kong itanim. Yan mga bay, meron akong mga crotons dito. Itutuloy ko na lang po yung pagtatanim kasi nasimulan ko na. So magdagdag tayo ng marami-raming crotons dito. So iniksian ko na lang po sa pagputol para maganda po tingnan, hindi mabilis tumaas. Para parehas talaga yung sukat nila. Yan. Magbalat na naman tayo. Ganda nito. Ito rin yung mga magagandang crotons dito sa amin. Mismong garden to nakuha. Ito na lang yung paramihin natin ulit. Hindi na tayo pupunta ng ibang lugar para maghanap ng mga crotons. Ito, gustong gusto ko to, ganito. Maliliit yung dahon niya. Yan, tapos matataas. Ganyan. Ganda. Ganun lang kadali magtanim ng crotons. Ito, ang daming sanga niya. Okay. So, simula na ang pagtatanim. Ito ka, lapit. Dami ko pang lupa. May abono to. Yung medyo magandang paso. Lagyan natin ng lupa. Lahat yung tataniman natin. Napakabuhaghag nitong lupa na to. Ang ganda ng ginamit ko na paso. Kasi yan yung butas, ganda. Tusok natin. May bulaklak Yan. One down. Magkapagparami na naman tayo ng crotons ito mga bay. Parehas sila kataas Itong mga crotons kasi yung nagbibigay kulay sa aming garden, samahan pa ng ibang mga halaman. So mas lalong lumanda po yung ating garden.
hindi talaga tayo magpapawala ng mga crotons. Kasi ito po yung common na makikita natin dito sa garden, kahit saang lugar po. Meron talagang mga crotons. Sabi nila, nagdadala daw ng swerte itong mga crotons. Lalo na kapag meron kang negosyo. Ganda raw to. Itong mga ginamit kong paso, mga noon ko pa to nabili. So meron akong tinanim din dati dito. At ngayon nagagamit ko rin ulit. So hindi na tayo bumili ng bagong paso. Dami kong stock na paso dito. Kaya ganda pagtaniman ng marami. Ito, napakaganda niya, matataas yung dahon. Yan. Kasyang-kasya yung lupa. Okay, ito na naman. Ito, gusto ko to kasi makulay rin. Matataas din yung dahon niya. At sana mabuhay ito lahat. Sigurado mabubuhay ito kasi tag-ulan na. Tapos malamig na yung panahon. Ngayon dapat tayo magtatanim ng mga halaman. Basta ako magkapagsimula ng magtanim, grabe, sunod-sunod na yan. Dadami na ulit. Siguradong dadami itong mga halaman namin dito. Gandahin ko ulit itong garden na to. Dahil sa mga bagong tanim. Kasi malaki pa yung space ng ating garden. Kaya dapat dami ring tanim na maiilagay. Ganito, ang ganda rin na croton to. Banana. May sobra pang 3 paso. Tataniman ko yan mamaya. Pag hanap ako ng magandang sanga maya. Ganitong klaseng croton mga bayang idadagdag ko kasi yung mother plant niya iisang puno lang. So dapat madagdagan po. So bali 3 po na cuttings yung idadagdag natin. Okay, ganun. So tusok. Hindi na ako gumamit ng aloe vera. Ito yung technique ko noon. Walang ginagamit na rooting hormone. Dami. Ganda pa ng kulay. Wow. Siguro pag nabuhay ito lahat, ang ganda nito. So salamat po sa palagi niyo pong pagsubaybay sa aking channel mga bay. Hanggang sa susunod na video, yan. At please subscribe po sa aking channel para updated po kayo palagi sa mga videos na i-upload ko. At ilagay ko na ito sa malilim na lugar.